Magandang umaga mga mema ko, eto at unang ang nagising itong si BBC yan kay Kuya Tantan. Pagkatapos kong ang mapoltank si BBC yan, eto at lumabas nga muna kami ng bahay at para nga mapainitan siya. Sasama ko nga si Kuya Tantan mga mema ko, ang kaso ay tulog na tulog pa nga ang bata dahil napuyat nga kagabi, kakaiyak nga niya. Ewan ko ba, tuwing gabi na nga lang palaging ganun nga si Kuya Tantan, panay iyak-iyak nga siya dahil gusto niya na palagi ko siyang kinakarga. Naawa nga ako kay Kuya Tantan mga mema ko, kaso nga lang ano ngang magagawa ko, hindi ko pa nga siya pwedeng kargahin, hindi pa naman ako nag-isang buwan. Uwi na nga rin kami ng bahay mga mema ko, katapos kong mapainitan si BBC yan, at mga ilang minuto na nga rin, ayan, pinaliguan na nga rin si BBC yan. Kung nga sanang magpapaligo sa kanya mga mema ko, ang kaso ay dumating nga itong tita ni Daddy Gillard at siya na nga lang daw ulit ang magpapaligo kay BBC yan. Alala ko tuloy noon mga mema ko, noon kay Kuya Tantan ay ang nagpapaligo nga din ay ang isang tita ni Daddy Gillard. Nang matapos na nga rin mabihisan si BBC yan, ayan, pinoltang ko nga ulit dahil sabi ko, kakain na nga rin ako. Guro nga ngayon, ang magiging mini vlog ko na lang ay kain, pagpapadede, at ganyan na lang talaga at pag-aalaga nga sa dalawang junakis ko. Tingnan na lang natin mga mema ko kung hindi pa nga tumabay itong mema nyo. Hala, charis. Fast forward, ng kinahaponan nga, ayan, may sobra pang ang repolyo kaya sabi ko ay adobohin na nga lang. Masarap nga sana itong repolyo mga mema ko kung isasahog nga ito sa sinigang or sinabawang baboy. So sabi ko nga, magpapaliban muna kami ng karning baboy dahil baka ma-high blood ang mema nyo. Hala, charis. Gaabang-abang nga ako nang may magtitinda nga dito ng isda na pwede nga sa bagong panganak. Pero karamihan nga sa mga isda dito na nilalako nga mga mema ko ay maliliit nga at yung sinasabi nila na duguan daw. Ewan ko kung ano yun. Basta yung sabi nila na bawal daw sa bagong panganak dahil baka daw mabinat. Noon kasi mga mima, pagkaanak ko nga kay Kuya Tantan, wala nga talaga akong problema pagdating nga sa uulamin ko. May mga alagang manok kasi noon sila nanay at si Daddy Gillard. Kakatay na nga lang sila para yun na nga lang ang aking uulamin dahil sasabawan nga nila dahil maganda daw yun sa bagong panganak. Pero ngayon, wala na nga rin silang alagang mga manok. Pero naman dito mga mema ko, yung mga ligaw nga na manok, hala. At mabalik na nga rin pala dito sa niluluto mga mema ko, ayan, nang mainit na nga rin ang kawali, naglagay na nga rin ng mantika at iginisa na nga rin itong sibuyas at bawang. Papasalamat nga ako dito sa boyfriend ng ate ko dahil siya nga palagi ang nakatoka nga pagdating nga sa pagluluto ng aming pagkain. At talagang maninibago nga ang mema nyo kapag umalis na nga rin sila. At nang lumabas na nga rin pala ang aroma ng sibuyas at bawang, sunod namang sinangkot siya ay itong ang repolyo. Naglagay na nga rin pala ng toyo at ng kaunting tubig at para magkasabay na nga rin. Piling pagigisa nga lang pala itong mga mema ko kaya alam ko na alam nyo na rin kung paano magluto ng ganito. Isa rin talaga sa mga gusto ko pagdating nga sa pagluluto nitong repolyo ay half cook lang. Ikaunting taba ng baboy pa nga kaming sobra kanina kaya ayan, isinangkot siya na nga rin para kahit papaano nga ay magkaroon nga rin ng sahog. O siya mga mima ko, hanggang dito na lang po muna. See you in my next vlog.